Isang pinagpala at magandang araw po sa ating lahat. Magandang umaga po, Bishop. Napaganda ng araw na ito. Yan, sumisikat. Last week, medyo maulan. Isang araw, nag-install ako sa may malapit sa Ateneo, yung Paris Priest doon, bagong Paris Priest. Pag uwi ko dahil alas 6 ang gabi po yung misa, natapos pang 7:30, buong misa, malakas ang ulan. Kaya nung umuwi ako, natagalan dahil may bahana. So, salamat sa Diyos. Meron tayong magandang panahon. Kapag tayo'y nagbibisita sa mga may sakit, halimbawa, kaibigan mo, kamag-anak, kakilala, kumisan may dala tayong, minsan isang latang cookies, biskuit, o kaya prutas, o kaya marahil bulaklak, di ba? O kaya, kahit na wala, ang mahalaga yung ating presensya, ang pagbibisita. Dahil yun ay tanda ng pagmamahal. Hindi yung tunay na pagmamahal, wala sa bulaklak. Kapag nalantayo, hindi nalantayan ang pag-ibig natin. Yung biskuit kapag kinain na, nawala na. Ganun ba? Hindi. Huwag nating kalimutan yung mga tanda. May tinuturo. Mas malalim ang kahulugan. Yung presensya natin, tanda ng pagmamalasakit, pagmamahal. Sa ating kaibigan, sabi natin, sana gumaling ka. Sana maging malusog ka katulad ng dati para maging masaya tayong lahat. So, yun po, minsan nakakalimutan natin yung tanda. Tanda, ibig sabihin, may tinuturo. Yung mga hinahangad natin sa buhay. Ito ang sabi ni Jesus sa Ebanghelyo. Ito'y tanda ng ating pangangailangan. Pero sana hindi sa yung mga lumilipas. Hanggang doon lang tayo. Yun ang nangyari sa mga tao nung panahon ni Jesus. Nung nakaralinggo, alam natin, nagutom sila. Diba? And then, pinakain ni Jesus sa pamamagitan ng 5 tinapay at 2 isda. Nakakain sila, nabusog. 12 bakol pa. Daming tira-tira. Kapag nagbigay ang Diyos, sobra-sobra. Sagana, umaapaw. So, hinanap nila si Jesus. Ito po ang karugtong. At 3 pang linggo, pag-usapan natin, pagnilayan natin ang tunay na tinapay, nagbibigay ng buhay, ang ating pagninilayan si Jesus. Pero yung mga tao, inaanap si Jesus hindi dahil sa kanyang pagkatao, pagka-Diyos. Kaya sabi ni Jesus, ano ang kalooban, pinapagawa ng Ama? Maniwala kayo sa kanyang sinugo. Nasaksiyan na nila yung pagpaparami ng tinapay at iba pang himala ni Jesus. At nagtatanong pa, anong himala? Anong gagawin mo para patunayan? Bulag sa mga nakita nilang hindi nila nakitang tanda ng pagmamahal ng Diyos. Ganon din po sa unang pagbasa, panahon ni Moises. Nag-complain sila, nagalit yung mga tao, nasa ilang sila. At anong sinabi nila? Mabuti pa, nung nasa Egypt kami, Ehipto, nakakain kami ng gusto namin. Pero sila ay alipin, hindi sila malaya. Pero hindi na naisip kung paano hindi sila pinabayaan ng Diyos bago sila nakaalis sa Ehipto. Hindi na naaalala yun. Ang naalalang kinakain lang. Sabi ko nga, yung pagkain ay tanda ng mas malalim na katotohanan. Ano malalim na katotohanan? Magbibigay ang Diyos na pagkain na kailanman hindi ka na magugutom kapag ito ay tinanggap mo, kinain mo. Ang tinutukoy ni Jesus ay ang Eucharistia. Pagtanggap sa Kanya sa banal na komunyon. Pagkain ito, hindi sa sikmura,
pagkain ito para sa kaluluwa. Alam natin, sinabi ni Jesus, ang sumasampalata sa akin na hindi mamamatay. Ang tinutukoy ni Jesus, hindi physical death. Lahat tayo, alam natin, mamamatay tayo. Pero tinutukoy ni Jesus, hindi mamamatay ang ating kaluluwa ay mabubuhay magpasawalang hanggan. Kaya ito ang hamon ng mga pagbasa. Anong sinasabi ng kalawang pagbasa? Tandaan nyo, kay Jesus kayo ay bagong nilikha. Hindi lang kayo makamundo. Hangarin ninyo yung mga kalugod-lugod sa Diyos. Hindi lang yung karaniwang pagkain, ngunit pagkain ng kaluluwa. Ano yun? Pananampalataya, pag-asa, pag-ibig, pagmamalasakit, pagtulong sa ating kapwa. Yan ay mga pagkain nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Sana marunong tayong kumilatis sa tunay na pagkagutom natin, pagkauhaw natin, hindi lamang sa material na pagkain. Narito kayo dahil alam niyo yun. Alam niyo kailangan natin si Jesus. Kaya walang sawang nagpapakilala, walang sawang binibigay ang kanyang sarili upang ang ating tinatanggap ay maging bahagi ng ating buong pagkatao at nagsagayon bilang bagong nilalang. Tinutularan natin si Jesus. Pinagsisikapan natin hanapin ano ang kalooban ng Diyos. Hindi yung gusto ko yun ang gagawin ko. Hindi. Ano ba ang kalooban ng Diyos? Dahil ang kalooban ng Diyos ay para sa ating kabutihan, para sa ating ganap na tuwa at buhay. Kaya mapapakinggan pa po natin si Jesus sa kanyang pagpapaliwanag sa mga darating na linggo. Minsan mahirap marahil unawain, may pagka-misteryoso, pero sa pananampalataya, hindi natin iniiwan ang ating pagkapit kay Jesus. Dahil katulad ng sinabi niya sa Ebanghelyo, sino man tumanggap sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Papansin natin, kumisan po, kapag may binibigay na tulong ang simbahan, halimbawa relief o ano man yun, ang daming pumupunta sa simbahan. Parang matanggap. Pero kapag minsan pinag-uusapan, mas kukonti. Nakakalimutan nila, hindi material na bagay lang kailangan ng tao, ngunit kailangan natin si Jesus para makapag-isip tayo. Sino ako? Napakahalaga ko pala sa harap ng Diyos. Kapag tayo nagdududa, tingnan natin ang krus. Makikita natin ang malalim, mayaman na pagmamahal ng Diyos. Binigay niya buong-buo ang kanyang sarili pagka-Diyos para sabihin sa iyo, sa atin, mahal tayo. Hanapin mo ang tunay na pagkain. Hangarin mo yung bagay hindi lumilipas, ngunit yung nananatili. Mapapasa atin ng buo si Jesus. Mapapasa atin ng tuwa at buhay magpasawalang hanggan. Amen.